Mga buhing santos, mga ginikanan, mga apuhan, tawagon ko kamo og uban kamo sa ato karon nga pagbadlong nining hilabihan na kahugaw sa atong katilingban. Og mao na kining panahona nga sumpuo na ang kabuang o katinunto ning atong katilingban. Hisgutan ta kini unsa ka laom ang gahom sa demonyo, the demon of gender ideology. Unsa kining demon of gender ideology? Unsa kini ka grabe ang adverse effect nga maoy the greatest operation ni Satanas ni ining kalibutan. Mao kini ang atong paghisgutan. Now, kining gender ideology as founded ni introduce ni Dr. John Money sa kining New Zealand 1950s ngadto na sa 1960s. Mao kini ang pagguba mismo sa dignidad sa tao. Ug dili lang kay dignidad sa tao, kundi ang lawas gyud sa tao mo'y giguba. Tibuok gyud lawas sa tao mo'y giguba. Ug dili kay ang lawas ra mo'y giguba. Giguba ang pagka-Dios sa Dios. Ngano? Tungod kay ang Dios mo'y magbubuhat. Ug ang Dios nagbuhat suma sa Genesis chapter 1 verse 26. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Unya, sa pagbuhat sa Dios sa tao, only two sex, male and female. In other words, duhara. Now, gipamatud-an kini kay si Kristo mismo nagpakatao ning kalibutan. John 1 verse 1 to 14. So male and female. Now, unsa ba ang grabe nga gihimo ni Satanas? The demon of gender ideology. Gibungkag niya ang God's creation. Ug katapusan nga iyang trabaho, mao gyud ang pagbungkag sa kinatibuk-an nga pagkatao. Ug giunsa ba ni Dr. John Money? Gisud niya ang concept nga gender. Sa unsang paagi para dunay transgender, dunay second, third, fourth, sixth, etc. Ingon niya na hangtod na himo ang LGBTQ hangtod na nga maabot pa kini 100. Mao kini ang giwarning ni Dr. Ligaya Acosta, Regional Director sa Asia and Oceania Human Life International, usa ka resource speaker sa National Pro-Life Summit nga gihimo didto sa Subo way back on March 24, 2023. Now, niining puntuha karon, unsa ba'y nahitabo niini? Violation sa Catechism of the Catholic Church 355 ngadto na sa 373. Din ang matag usa dunay obligasyon ang lalaki mudawat sa iyang sexual identity as man ug ang babae mudawat sa iyang sexual identity as woman. Pero giunsa ba sa demon of gender ideology? Giguba na, giguba. Ug ngano kining giguba? Gisud ang depopulation agenda. O unsa kining depopulation agenda? Tinguha sa demonyo nga dili na mosanay ang tao ning kalibutan. O garon dili mosanay ang tao ning kalibutan kay sa ilang gihimo nga at the pretense of family planning, gihimo ang contraception. Mabuslot man ang kondom, masipyat man ang pills, mamabdos man gihapon. Busa si Satanas nga mao'y author sa suicide, genocide, parricide, uban pang pag-homicide, uban pang kamatay. John 8:44. Nining tanan,
aron dili gyud mahimo nga dunay dugang pangkinabuhi ning kalibutan, gihimo niya ang total depopulation. Sa unsa ba nga dunay total depopulation, gub-on ang lawas sa tao. Ug naa kanay warning ni San Pablo sa 1 Corinto 3:17. Unsay gingon ni San Pablo? Ang pagguba si kinsa ang muguba sa lawas sa tao nga mao'y templo sa Dios, silutan sa Dios. No, sa unsa bang pagi nga giguba ang lawas, ang templo sa Dios, nga mao ang lawas sa tao. Gisud ang demon of deception, demon of gender ideology, gisud sa utok sa tao. O giun sa pagsilsil, gitagaan kunuhay og freedom. So ang sex gi-change of gender para pwede na nga unsay mong gusto nga gender in violation to the law of nature. Nga kung ang laki gustong magpakababae nining putuha, pwede ang iyang gender himuong woman. Unya ang babae gustong magpakalaki, ang iyang gender dili sex, ang iyang gender himuong man. Mao na kini ang kabuang niining kalibutan. Ingon niini ang demon of gender ideology nga ang education na destroy ang education, ang truthfulness na destroy ang truthfulness, ang righteousness na destroy ang righteousness, ang common sense sa tao na destroy ang common sense sa tao. Bakukang na ang utok, nabuang na ang katalingban, nabuang. Ingon niini kabuang ang gender ideology. So, hinumduman nga kining kabuang sa tao, violation the law of nature. Gitagaan nagsampol ang kalibutan. Ang Sodoma mismo gisunog sa Dios. Ang Sodoma Gomora gisunog sa Dios. Ngano nagunay na. Wa na nagkasibo sa law of nature. Mo nga gisunog kana sa Dios. Na kana sa Genesis chapter 19 mao kini mga pangitabo ang pagsunog sa Gomora ug Sodoma. Genesis 19 verse 1 ngadto na sa verse 1 to 37. Mo kana nga gisunog ang Sodoma ug ang Gomora. Pero unsay nahitabo niini? Ngano ba nga misikat man ni? Ngano misikat man ning kabuang kining gender ideology? Ngano misikat man ni? Gigamit ang pride o kining pride mao na ilang slogan. Unya gihimo pa nila ang rainbow nga mao'y nahug og logo, mao'y nahimong sign nga maunay ilang gihimo nga logo nining Rainbow Coalition. Unya kining rainbow, kining bangaw, usa ka na ka pagpasidaan, usa ka na ka reminder sa silot nga gipahangtang sa Dios sa tibuok kalibutan human sa lunok. So kining kabuang karon, kining pagbugal-bugal mismo, grabe, the worst, the highest crime in this world is no other than the crime of gender ideology, the crime of committing more than a suicide. More than a suicide. Ngano? Kay naa sa 1 Corinto 3:17, warning sa Diyos, ayaw guba ang imong lawas, ayaw guba. Kay kung gubo nimo ng imong lawas, imong giguba ang Pinoy-anan sa Dios. O kining gender ideology has the intent of destroying the body of a person. Yun sa pagguba. Utok una may giguba. Utok una. Busa, gikondisyon ang utok nga mahimo ka mo pili sa mong gender.
So kung laki ka, timan ininyo mga ginikanan, kamong mga apuhan, inyo gani na nga pasagdan ang bata. Inig abot sa elementary, tarong pa pagka-elementary. Pag high school, first year, second year, tarong pa. Wa na mabinuang. Pero pag gikan sa usa ka eskulan, balhin sa Sacred Heart, didto na tikakob. Kaya mga barkada sa Sacred Heart, utrosan nga gender ideology. Bantog ra na tingad kita nganong na usab kini maudi ay mga nabuang kay nahimong follower ni Vice Ganda, nahimong follower sa mga tarantado, mga panuway nga mo'y nagda sa mga programa nga naa nagkalandrakas sa lungsod ug uban pa. Kini mo'y duwa ni Satanas, demon of gender ideology. Ang buhat ni Satanas. Ug kamo principal sa Sacred Heart, kamo principal sa University of Bohol, Yubiloon, kamo nga principal sa mga eskwelahan, mga ginikanan nga inyong gipasagdan, nga wa ninyo badlunga nga kanang utok sa inyong anak nasud na sa demon of gender ideology. Sala ka na 1 Corinto 3:16, pasidaan sa Dios ayaw guba ang lawas kay kana templo sa Espiritu Santo. Ayaw guba ang imong utok kay ikaw lalaki dili ka pwede mag-make up, dili ka pwede magbestida, dili ka pwede nga ang sulot sa babae imong isulot, giguba mo ang imong templo. Ikaw nga ginikanan magpasagad ka, ikaw nga apuhan nagpasagad ka, apil ka sa silot sa Diyos, apil ka sa silot sa Diyos. The sin of omission mao na Santiago 4:17. Sun sa ba niini ang pagpadayag? God created us not as robots, pero timan ininyo. Pasidaan sa Galatias 5:13. Do na tay freedom, pero kanang maong kagawasan ayaw na gamita para magtatuyang ang kabuang nining kalibutan, kabuang na demon of gender ideology. Mo na ayaw kamo paghatag og tolerance. That is a sin of concurrence. Kini karong nang hitabo sa Pilipinas. Kini ka Vice Ganda nga Satanas nga maoy nahimo, maoy nakapa-inspire sa mga estudyante, ang mga magtutudlo, mga principal nga wa mo badlong, mga ginikanan nga wa mo badlong, mga apuhan o guban pa nga wa mo badlong, apil nining silot sa imperno. Mao na giingon conspiracy against faith. Ugon sa bang giingon ni Pope Benedict XVI. May padayag si Pope Benedict XVI. Man has a nature that he must respect, that he cannot manipulate at will. Kamu karon? Kung naamin nyo, para sa mga laki, ginyong ginsultuhan ang Diyos. Ngano? Si Kristo laki. Ang Diyos nga amahan laki. Unya, swerte kay na tao nga laki. Pero wa dawata ang inyo ang sex. Wa dawata. Ngano? Kaya nasudlan niyang demon of gender ideology. Demonyo ang naa sa utok.
The reality, it is a mental sickness. It is a psychological sickness. Dili na nature. O considering nga usa kini ka psychological sickness, usa kini ka mental sickness, ang resulta niini, ang solusyon mao ang pagbukan niya ng demon of gender ideology nga naa sa utok. Mao na ang lukaton Efesos 6:10 ngadto sa 12. So nining tanan, unsa ba ang mga pagpadayag? Ang demonic nga depopulation giplano kana 1969 pa. Unya niadtong higayuna sa wala pa makonvert si Pope Francis nining Lesbos nga mao'y sentro sa LGBTQ diya sa Grace area. Unsay gipadayag ni Pope Francis? Mingon siya, gender theory is most dangerous. It aims to erase all distinctions between men and women, male and female. It seeks to destroy at all roots. Mao gyud nay pagguba tanan. Mao nga kamong mga apo, dunay reunion. Dili ka mauwaw, mag-reunion, magpa-picture, imong gipakauwawan marmar, imong gipakauwawan, dili lang ang imong amahan, dili lang ang imong igsuon gipakaulawan, dili lang ang imong apuhan gipakaulawan, tibuok bansagon ang imong gipakulaw. You are a murderer of honor. You are a murderer. Mao na nga pakngan ang utok nimo, pakngan ang imong utok, pakngan. Dako kag tulumbagon. Kabugal-bugal ka. Kabugal-bugal ka. Kinsay imong gisunod? Ang imong gisunod ang imong barkada nga karagabi ka mula daw, unya gipasagdan ka. Kanang imong barkada amoy nakapwiso nimo kung ibanlod gini sa impierno, apil ka sa impierno, di ka pabadlong. Mao kini usa ka Catholic German sociologist, kini si Gabriel Kopi, mipadayag. Kining gender ideology is the deepest rebellion against God. Ambi ninyo. Kining kabuang nga grabe, the last crime. Mas grabe ni kaysa murderer. Mas grabe ni. Kaya ang murderer outside man ang gipatay. Pero kini gipatay ang kaugalingon nga lawas nga buhi pa. Gipatay ang unor sa ginikanan, gipatay ang unor sa kaigsuon, gipatay ang unor sa ancestry, gipatay ang unor sa mga kadugo. Kini mo'y greatest murderer, kining gender ideology nga giguba ang templo, ang lawas sa tao. Mo ni giingon ni Gabriel Kopi, German Catholic sociologist, that this is the deepest rebellion against God that is possible. Mao kini ang kinagrabihan. Man does not accept that he is created as man or woman. It is the ultimate perversion of individualism. It robs man of the last remnant of his identity. Mao ni ang tibuok gyud niyang identity giguba. Mao na nga kamo mga ginikanan, mga puhan uban pa. Uban pa. Hunahunaa. Dukngan ka sa Diyos, dukngan ka. Nagsunod ka sa media.
nagsunod ka. Nagsunod ka sa imong barkada nga moambak sa imperno. Moambak sa imperno. Hunahuna ana ayaw pagkauwaw sa mga kadugo o sa ancestry. Ayaw ka uban kay mao ni hitabo sa katalingban. Unya si Pope Benedict XVI mipadayag, gender ideology is a negative trend for humankind and a profound falsehood. Mo ni kabuang nga dili katupngan. Mo ni the greatest crime kay ang templo mismo maoy giguba. Maunay giguba. Si Saint Catherine of Siena, doctor of the church, mipadayag siya, God condemns homosexual acts. God destroyed Sodoma and Gomorrah. Gisunog ka na sa Diyos. Kaya usa ka ni ka-greatest nga pagbugal-bugal, pagjampa-jampa sa divine plan. Si Saint Teresa of Avila, mipadayag, punishments and chastisements for certain evils, lewd and heinous sins, homosexuality. The solution is evangelization and conversion. Mauna nga ang solution is evangelization and conversion. Niining higayuna maminaw mo unsay pulong sa Dios. Kay dili gani ninyo paminawon, gabi na ang tanan. Moabot ang panahon nga tumang pagmahay. Moabot ang panahon dunay penalty nga ihatag sa Dios. Unya karon, matud pa ni Dr. Paul McHugh. Siya usa ka specialist doctor. Ang iyang trabaho kaniadto perform siya niining transgendered person. Sa ato pa ang lalaki himong babae, ang babae himuong lalaki. Matod pa niya, iyahang na-realize nga nahimo siyang instrumento ni Satanas. Og iyang napamatud-an nga this is a mental sickness. Mentally ill, mental sickness. Gitawag ka na niya og psychosis. Og kining psychosis, iyang gidayag nga kining cosmetic surgery will not change the chromosomes of a human being. Kay bisan ang laki gihimong body o ang body gihimong laki, dili na maka-change, makausab sa chromosomes. Gipadayag ni Dr. Paul nga mihimo siyang hilabihan kadaghan nga mga surgeries kay usbon lagi ang nature, usbon ang lawas, miundang siya. Matud pa niya, what he did was diabolic medical acts of changing the biological sex. So niining higayuna, miingon sa it is mental illness. Ingon niini ang dako nga salaod. 1 Corinto 3:17. Mingon siya, mental illness is not right. Busa kamong mga senador, mga kongresista, mental illness is not right. Kining LGBTQ, kining gender ideology is mental illness and it cannot be the source of right, no right whatsoever. No right. Ug busa kanang inyong balaod nga magproteher kunuhay, magdepensa kunuhay, inyong ipatigbabaw nga no discrimination kunuhay to defend LGBTQ. You cannot impose any right. There is no right for mental illness. Maunay pagpadayag. Busa
Unsa ba ang dagan niini? Bungkag ni karon. Miya na bungkag. Mao na ni ang pagpadayag. Ubusa 3,000 doktor sa Amerika miobject nining gender ideology. Unya gipadayag na ni San Pablo sa 2 Corinto chapter 12 verse 9 to 10. My grace is sufficient for you. Enough ang grasya. Mo nga ayaw paturatoy ining demon of gender ideology kay iya na ni Satanas. Ug busa unsa bay solusyon niini? Si Pope Saint John Paul II has introduced nining gitawag og theology of the body. Unsa kining theology of the body? Kining theology of the body mao kini ang pagpadayag nga gibase kini sa anthropological theology. Unsa ning anthropological theology? Nga ang atong lawas binuhat na sa Ginoo. Ang atong lawas mao'y pinuyanan sa Espiritu Santo. That is theology of the body. Nga mauni ampingan dili pagkagubon 1 Corinto 3:17. So nining higayuna gidayag ang integral salvation, man and woman for the mystery of matrimony. So pinasikat sa law of nature, mao kini ang gidayag. O busa si Pope Leo XIV mipatinaw. The idea of promoting gender ideology is confusing because it seeks to create genders that do not exist. Midayang si Pope Leo XIV, kining paggama-gama og nagkadaiyang gender, dili na tinuod. God created man and woman. Ang gibuhat sa Dios, lalaki o babae. And the attempt to confuse ideas from nature will only harm families and people. Sumaw na ang gidayag ni Pope Leo XIV. Busa, mga ginikanan, check na sa inyong mga anak nga nagkabuang na. Kay nagpelit na mga make-up, uban pa, ang gisulot ana nga sapot sa mga babae, pananaa sa babae nga mo sulot sa sapot sa lalaki, that is destruction of the human body. Warning na sa 1 Corinto 3:17. Pasagdan ganit ninyo na maapil sa silong. Ug niining higayuna dunay mga panghitabo. And this is the last warning. Kay ang plano sa Dios mao ang iyang universal kingdom. Diha sa iyang universal kingdom, nagplano ang Ginoo nga kining 2 trillion galaxies, kining multi-universal kingdom, buot niyang pasanayon ang tao. Ug diha sa pagpasanay sa tao in a perfect society, in a new heaven and new earth, Catechism of the Catholic Church, paragraph 1049. Mao na kini, new breed of families, mga bag-ong pamilya. Ug busa, it's not late. Repent, pagbasol. Ayaw patunto in ang demon of gender ideology. Ikaw kabuang nimong ganda, silutan ka sa imperno. Kamu nga naggamit sa media nga giguba ang lawas, dunay katalagman na mahitabo. Kamu nga nagpasagad, dunay panghitabo. O dunay silot sa Diyos. The plan of God is Catechism
of the Catholic Church 1049, the new bird of families nga maunay ihang procreator alang sa dugang nga mga generations in the new heaven and new earth. Santos, Santos, Santos. Fiat!